ngayon, napunta ka sa showbiz update ni Mother Oji. Ano yung pakiramdam na nakikita mo na yung sarili mo at gumagawa ka ng chismis tungkol sa ibang tao? Actually, medyo naaano ako na hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Gawa ng, parang minsan naaalangan ako. But was there ever a time na kunyari lumabas ka tapos may nakita kang artista na yun ang feature nyo and nilapita ka Diyosa? Ba't naman yun ang inawa? Meron lang kaming mga artistang nakikita na, hala, ayun yung na-chismis natin. Oh. Kung pwede nga lang magtago kami ng time. Sabi ko, teka muna, bakit ako? Bakit ako yung hinihingan nyo? Kasi akala nila, porque vlogger ka or artista ka, mapera ka. Siguro ang Lord nalilito sa akin. Kasi kung baklang to, bigay ng bigay sa lalaki ng pera. Wait, when you say bigay ka ng bigay ng pera sa mga lalaki? O hindi naman talaga ibigay, Ano? nagpapakain lang ako. Kunyari, binastos ako ng mga lalaki. Okay lang po, sige. Minsan, pusin mo naman ako. Parang wala naman lang umaano sa akin. Ano ba kayo? Nung tatay mo daw namatay na, parang may inalagaan kang kamatanda. Oo. Sino yun? Namulat ako na siya, nasa bahay namin siya. Mga taga para mga Mindanao siya, na sabi bibigyan daw ng magandang trabaho sa Maynila. Tapos, nasa inyo pa rin siya, yung matanda ngayon? Oo, tapos nagkasakit na stroke noong pandemic. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and with me right now, kilala po siya sa pangalang Diyosa Poku, at in real life, siya po si Francis Sawayan. Ladies and gentlemen, si Diyosa! Sila ko titingin. Hindi ka nasanay. Diba? Kasi doon sa ginagawa niyo, laging ang POV niyo, isang camera lang. Oo, isang camera. Nakatutok lamang sa gitna. How are you, Diyosa? Thank you, thank you. I personally requested na talagang ma-interview kita ng one-on-one kasi I wanna get to know you better. Kasi syempre, pag nanonood ako ng mga vlogs mo, puro katatawanan ang ginagawa mo. Ang hindi nila alam, graduate ka ng fine arts. And, di ba, merong stigma ang comedian. Parang sinasabi na pag komedyante, pagpapatawala lang ang alam nila. Pero ikaw, you prove them wrong. Tell us about more dun sa sa course mo yun. Bakit fine arts and major in graphic design? Bakit yun? Medyo may pagkabubita kasi ako. Bubita pero graduate ka. hindi para medyo pagkabubita ako. Tapos noong magka-college na ako, hindi ko pa alam kung ano yung course ko. Parang ang gusto ko teacher. Oh, wow. Kaso parang feeling ko, parang feeling ko bastusin that time yung sorry for the word, pero parang feeling ko baka bastusin lang ako ng mga estudyante ko. Sabi ko, ano kayang course ang bagay sa akin? Tapos parang feeling ko, marunong ako mag-drawing. Sabi ko, parang marunong naman ako mag-design. I-try ko kaya yung fashion design. Wow. Kaso, kasi kami noon, 10 magkakapatid, parang hindi kayang pag-aralin ng nanay ko, ng family ko. Tapos, nag-exam ako sa mga public school. Hindi ako nakapasa. Tapos, may tumulong sa akin na nagtatrabaho sa University of the East, Caloocan. Sabi niya, baka pwede ako doon as a working scholar. Wala naman fashion designing. Sabi ko, baka pwede na yung advertising art. Kasi marunong naman ako mag-drawing. Bali, nag-aral ako ng fine arts, tapos nag-working students ako sa UE. Tapos naging graphic designer ka for t-shirts, diba? You work for a certain company. Gaano katagal ka nag-work dun sa company na yan? Parang mga 3 years. And then, after ng 3 years na yun, what made you decide na parang hindi ito yung mundo kong gustong galawan? Kaya tumigil na ako sa pagtatrabaho as graphic artist. Lumipat sila ng lugar. Hindi nila sinabi sa akin. So you're fired! Ano ka ba? Lumipat na sila kapag sabi ko saan ba yan? Hindi, joke lang. Nung nagtatrabaho ako ng graphic artist, yung mundo ko na gusto ko, nagtuturo ako ng sayaw sa mga bata. Tapos yung activities ko sa community, kapag mga fiesta, pinagbabawal nila ako mag-absent ng ganong katagal. So, sabi ko, parang ayoko ng ganito. Gusto ko nagagawa ko pa rin yung mga ibang bagay na gusto kong gawin. Tapos naghahanap ako ng trabaho
trabaho na pwede ako magtrabaho at the same time, pwede kong gawin yung mga yung mga service ko sa community sa service community. mo. Kunyari, mag-aayos ako ng simbahan. Wow. O mga ganyan. Alam mo, I was told na up till now, tumutulong kayo mga sweldo mo, meron ka daw talagang certain percentage that goes directly to the church. Ay, saan mo nalaman yan? Magaling ang aking ang intel ko. Para kasi OG Diaz. May Bluetooth ako. Para may Bluetooth yung ano. Oo. Totoo. Oo. Anong kaligayahan na nakukuha mo when you help? Bakit naisip mo church ang tulungan? Hindi, bali nung bata pa talaga ako. Yung lola ko, lagi niya sinasabi, uy, meron kasing kapilya. Hindi siya simbahan. Kapilya, maliit siyang simbahan sa lugar namin. Lagi niya sinasabi, linisin mo muna yung simbahan. Kasi ano yung bahay ng Diyos. So natutuwa ako, nililinis ko siya noong elementary pa lamang ako na. Hanggang sa nung nag-college na ako, parang lagi ko siyang ginagawa. Tapos yung pagde-decorate, syempre wala namang mga budget. Tama. So yung pag nagtatrabaho ko, pag may sahod ako yung bumibili ng mga Christmas decor. Talaga? Tapos pag mga fiesta, ako yung talagang nag-ano ng mga bulaklak. Basta kahit anong dekorasyon sa simbahan. Tapos ayun nga, nitong pandemic, parang naano ako ng parokya namin. Ikaw, ayusan mo din yung namin, yung simbahan na, yung ating parokya. Kaya inaayusan ko siya ng So, ako yung bumibili ng mga gamit. Ngayon, Diyosa, ilang mga parokya at mga simbahan ang mga natulungan mo? Madami na. Yung lang yung parokya namin tsaka yung kapilya namin. May mga ibang nag-aano na, uy, amin may kapilya. Uy, parang hindi ko na kaya. Oo. Kasi nakita nila maganda yung gawa mo sa mga di ba? You stay in Batangas, diba? Tubong Batangas ka. During nung pandemic, doon ka talaga pumutok. Pwedeng, take me to that day na paano ka ba na-discover bilang maging entertainer? Paano ka nakapasok sa mundong ito? Bago pa mag-pandemic, nag-ano na talaga ako. Nagbibidyo-video ako ng mga... Hindi pa usong YouTube Oo, yun, no? nagbibidyo-video ako ng mga naka-two-piece, nagwawali sa lugar namin na naka-betting suit, tapos sa Putikan, nag-ano ako, nagsiswimming. Sabi ko, yun ang aking swimming pool. Tapos, may vlog ako na nagagalit ako sa mga kapitbahay dahil ako ay binobosohan nila. Dahil nga nakapanty lang ako pa nagwawalis ng aming... Pero totoong binobosohan ka? Hindi naman. Okay. Parang imahinasyon ko lang na may mga namboboso sa akin. Tapos yun, nagte-trending siya lagi, yung mga pagsiswimming ko sa Putikan, pag-akit ko sa mga puno ng mga nakagown. Ayun, nagtrending siya. Tapos ayun. Ikaw na nag-isip lahat nun? Ang gusto ko na lagi, mga nasa gubat. Dahil sabi ko, parang natutuwa yung mga manonood kapag nakikita nila yung gubat, yung mga maisa, niyugan. Parang ang dami na, namimiss namin yung mga ganyang lugar. Kaya lagi yung inang content na ginagawa ko, nagpapatawa ako. Tapos, ayun, napanood pala ni Tito Oji, minessage niya ako. So, si Mother Oji, nag-message sa'yo. Tapos lagi, di ba, pa nag-vlog ka din, parang lagi kayo nag-aaway ng nanay mo. Totoo ba nag-aaway kayo? Or yung paandar mo lang yun? away na mamaya-maya magkabati na ulit. Gawa ng ang nanay ko yung sinaunang nanay. Okay. Sinaunang nanay, yung kunyari, ang mga kapatid ko may mga padalang bagong kumot. Parang ayaw gamitin, yung nangihinayang. Tapos kunyari may padala siyang, yung mga lalagyan ng mga kape, sugar, cream. Mga condiments. Yung mga ganyan. May mga nakasod, yung ang ganda-ganda pan-display. May etiquette. Ayaw gamitin. Ang gusto niya yung mga pinagamitan ng mga kung ano-anong baso, yung mga kunyari, mga cheese whiz, yung mga kung anong latang game. Sabi ko, nagamitin mo na yung yung mga kailan pa natin gagamitin yan. Yun ang mga gusto niya, kunyari, yung mga ganito set. Lalagyan niya ng mga kumot, ayaw niya madumi. Sabi ko, tanggalin mo na yan. Oo, yung mga ganyan. Lagi kami nag-aaway. Pero ang mommy at daddy mo, hindi walay. Hindi. 10 magkakapatid kayo, di ba? Pang ilan ka? Pang-ani. Yung daddy mo buhay pa ngayon? Namatay na noong 2018. Okay. So, hanggang sa huli, ang relationship mo sa parents mo, sobrang okay, di ba? Kasi nga, 10 magkakapatid and then talagang tumulong ka sa pamilya mo, di ba? Then after that, may narinig ako na parang nung tatay mo daw namatay na, parang may inalagaan ka kamatanda. Oo. Sino yun? Pagkabata ko na, pagka yung namulat ako na siya, nasa bahay namin siya. Tapos siya pala, parang uso yata noong unang panahon yung mga, parang hindi ko lang recruiter na ang tawag doon. Mga taga parang mga Mindanao siya, na sabi bibigyan daw ng magandang trabaho sa Maynila. Tapos yung tao na yon, pinagbubuhat lang pala ng mga mabibigat sa sa Divisoria. Humingi ng tulong sa lolo ko. Kasi minsan ang mga lolo ko lumuluwas, bumibili ng tela noon sa Maynila. Sabi nung matanda, uy, baka naman, pwede sa inyo na ako, nahihirapan na daw siya. Tapos sa amin na tumira yung sa mga lolo ko, hanggang sa tatay ko na yung parang nagkasama niya, hanggang sa kami naman yung generation na abutan, hanggang sa tumanda na siya sa amin.
Tapos, nasa inyo pa rin siya, yung matanda ngayon? Oo, tapos nagkasakit na stroke noong pandemic. Okay. So, hindi naman pwedeng nanay ko ang mag-aalaga dahil Correct. matanda na. Ako na lang yung nag-alaga sa kanya. So you took over the responsibility again. Parang napansin ko, Josa, no? Parang ang puso mo talaga napaka mababa na you love to help. And I also heard kasi yung mga kita mo daw, lagi kami pinaglalaanan para tumulong sa tao. Bakit saan ka nang gagaling dun? Kasi nga, di ba noong nag-aaral ako, hindi naman talaga masuportahan ng mga parents ko yung pag-aaral ko. Nung may tumulong sa akin, sabi ko, kapag nakatrabaho ako, tutulong din ako sa ibang mga gusto mag-aral. Kaya noong nakapag-graduate ako, yung ibang mga, kunyari, anak ng maglalaban namin, anak ng mga nagpapatuka ng manok ng tatay ko, pinapapasok ko sila, binibigyan ko sila ng baon. Maliit lang naman, baon lang naman, para mga 500 weekly. Pero ang tulong wala sa maliit o malaking bagay. Yan, nasa gesture yan, di ba? Eh yung pagkakaroon mo ng gesture to help because be a blessing to others because once yung buhay mong yun, di ba? Tinulungan ka rin. Kung nanonood sa yung pinag-aral ka, anong gusto mo sabihin sa kanya? Sana, pag katulad ng ginawa ko na pinagbuti ko din yung pag-aaral ko dahil ang hirap na working scholar ako nung parang sa umaga nagtatrabaho ako tapos sa gabi ako nag-aaral. Sana ganun din yung gawin ninyo, talagang pagsikapan ninyo dahil ang hirap talaga ng Ngayon nga medyo parang nahihirapan din ako magbigay ng baon. Tapos sana kapag nakapagtapos din sila, tumulong din sila sa mga batang gusto din mag-aral. So naniniwala ka talaga na education is still the best weapon that anyone can have, no? Kasi ikaw, you're leaving legacy na kahit working student ka, pinagtapos mo talaga yung pag-aaral mo, di ba? Tapos ngayon, napunta ka sa showbiz update ni Mother Oji. Kayong lagi nagbabanter, nagro-rotation kayo. Ano yung pakiramdam na nakikita mo na yung sarili mo, yung gumagawa ka ng chismis tungkol sa ibang tao? Actually, medyo naano ako na hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Gawa ng, sarili naman ako chismosa din naman ako talaga sa tuloy na buhay. Yung mga kaibigan ko. Pero pag artista na at kita na ng universe na, ay, ang chismosa ng bakla. Parang minsan naaalangan ako, ganyan. Pero nakaka-enjoy naman. Dahil si Tito Oji naman, hindi naman niya kami talaga parang ilalagay sa alanganin. Yeah. But was there ever a time na kunyari, lumabas ka, tapos may nakita kang artista na yun ang feature nyo and nilapita ka, Diyosa? Ba't naman yun ang wala naman? Meron lang kaming mga artistang nakikita na, ayun yung na-chismis. Yun yung na-chismis natin. Dahil may nag-invite sa artista na yon, tapos kami nasa sala. Sabi na nag-invite sa artista, hoy, nandyan si puntahan nyo, dali magpa-picture kayo. Ayun yung chismis. Hindi pwede kasi chinika nyo ng Ayun yung chinika namin. Kung pwede nga lang magtago kami ng Kung pwede nga lang magtago kami ng time. Sabi ko, tita, wag na, dito na lang kami sa Pero walang ever a time na may sumita sa inyong artista na, hoy, ba't nyo kami ginaganyan? Wala pa naman. Dahil nga yung ko naman sa likod, more on kung ano yung issue. Nagpapatawa lang ako doon sa binabali ko lang yung nila. So are you saying na ikaw ay nasa safe side? Ha? Oo, kaya lagi pag may mga demand. Wala, kasama ka ba? Hindi ako lagi nakakasama, awa ng Diyos. Kaya pala hindi kita nakita may picture na may shades. Diba? Nakaligtas. Sabi ko, Diyos ko, pag may mga ganun, hala, Diyos ko, salamat Panginoon. Siguro iniligtas mo ako. May love life ka ngayon? Hindi pa ako Boyfriend ever? Charot-charot ka. Gumagalaw yung rabbit sa likod mo. Ha? Marami lang ako mga bebe, pero hindi ko pa talaga na-experience mag-boyfriend. Ng relasyon? Ever? Ilan taon ka na ba? Yun na. Parang ito ang pinakamahirap pala. Parang talagang tanong, 40 plus. Hindi ko sinasabi yung edad ko. Pwedeng pa-bip, no? So ano? Alam nila, 18 lang ako. So sa 18 years mo in existence mo, wala ka relasyon? So virgin ka? Tinignan niya ako diretso. Parang hirap pag sinungaling. Oo nga. Parang hindi pa nagkaka-boyfriend. So, ang ano lang sa'yo, landi-landi lang. At saka mga pet friends sa mga boys. Okay. Masaya naman siya. Oo. Hindi mo hinahanap someday na makakuha ng isang tao na mag-aalaga sa'yo? Parang hindi ko nakikita ang sarili kong may relasyon? O may boyfriend. Oo. Tapos parang nagtataka ako sa sarili ko, bakit kaya parang wala nanliligaw sa akin? Kunyari may manligaw sa'yo after this interview. Are you open? Ewan ko, may pagkamaarte din ako eh. Baka nakuha mo yung ng mami mo na old-fashioned, no? Hindi ko, parang hindi naman ako maganda, pero naghahanap ako ng gwapo. Yung talagang parang artistahin. Oo. Siguro gawa tayo ng listahan. Kunyari, hahanap ka ng isang boyfriend material. Ano yung mga listahan? Ano yung mga traits na gusto mo sa isang lalaki? Parang mukha ni Nino? Ni Paolo Abelino
Aquino tsaka Richie Rivero. Okay. Yun yung mga crush ko sa ang bababa na standards mo, Na-pressure ako bigla. Parang yung mga lalaki, wow! Ang best of the best, Parang pag napanood ng mga lalaki, wow, ganda! Oo. May bugi, Oo. may kipay. Libre naman mangarap, di ba? Oo, sa bagay, sa bagay. Pero ngayon, Josa, kunyari sa buhay mo, ano pa yung gusto mong, kung meron ka isang bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo, ano yun? Hindi ako marunong maghawak ng pera talaga. Bakit? Pag may pera ako, ayun nga. Laging tinutulong, no? Hindi, bukod sa tinutulong, mahilig din ako magpakas bukod sa mga boys. Oo. Andun, siguro parang piling ko nga ang Lord, siguro ang Lord nalilito sa akin. Oo. Kasi kung baklang to, bigay ng bigay sa lalaki ng pera. Pero mabait naman siya, tulong din naman siya. Wait, when you say bigay ka ng pera sa mga lalaki, Ay, hindi naman talaga ibigay. Ano? Nagpapakain lang ako. ano Mahilig lang ako pinapakain mo sa kanila? Wala, pag nag-aya, oy, kain tayo, ganyan. So mahilig kayo gimmick-gimmick. Mm-mm. Oh. Kakain lang, pero hindi ako mahilig mag-inom. Kakain lang talaga. Okay. Kakain lang. So, yun ang feeling mo, parang feeling mo gastador ka. At saka pagka may mga yun nga, minsan, kunyari, halimbawa sa simbahan, may bibilin ako. Yung oboy talaga yung binibili. Pag may naisip talaga, kailangan may ganito, may ganito. Bibilin ko talaga siya. Kahit wala na akong kailangan mabili ko to. Kailangan may ganito yung yung simbahan, ganyan. So, ikaw, sa tingin mo, pag tumulong ka, dapat walang hangganan yun. Ibibigay mo ang lahat-lahat ng buong buo, tama? Ganun ako. Ano ang tinitira mo para sa sarili mo? May natitira. Wala? May natitira. Meron naman siguro ka. Siguro? Kaya pala Hindi, parang pili ko naman, Lord, sige na, ka naman to. eto na lang, help Diyos. na lang, mo na lang ako. Ilayo mo na lang ako sa sakit. Ganun na lang yung So, yan ang ko dasal lagi. mo. Kung may dasal ka sa Panginoon, lagi ilayo ka sa sakit. Kasi gusto mo pang tumulong sa mas nakakarami. Ang galing, no? I love your attitude. Kasi ako din pag tumulong ka sa tao, tinulungan mo ng isang beses, tumulong ka rin and be a blessing to others pa, di ba? Kasi mas madaming matutulungan, mas magandang buhay, di ba? At saka yung laging pinag-aawayan ng nanay ko. Minsan may kita niya, bakit ba ang daming tao dyan? Sabi ko na yung mga nagsusulisi. Syempre sa amin, lalo na sa lugar namin. Tatakbo ka ba? Hindi. Nasa isip mo bang tumakbo? Hindi. Yung kapatid ko yung tumatakbo. Pero dati pa talaga, parang lagi nila ako nalapi. Kasi dati noon, kumikita ako hindi naman sa malaki, nung kumikita pa ako. Parang pag may humingi sa akin, nagbibigay talaga ako. Sumami, hingan kita, bibigyan mo ako. Tapos yung mga, kunyari may humingin, uy, para sa sakit ng ganito, ganyan. Sabi ko, teka muna, bakit ako? Bakit ako yung hinihingan nyo? Kasi akala nila, porque vlogger ka or artista ka, mapera ka. Pero minsan, wala naman talaga na Tsaka hindi mo agad nakukuha ang kita sa vlogging, di ba? Delayed yan. So, kailangan talagang may ka. Anong message mo sa mommy mo? Sa nanay mo? Ako nanonood dyan ngayon. Natuto na rin manood. Natuto na rin manood ng mga video. Ano sasabihin ko? Sa nanay ko, ayan. Sana kapag kami umaakit na lalaki sa taas, huwag ka na sumunod, ina. Oh my God! Open mo si nanay ito habang love life? Naloka ako! Masyado ka naman kapag may nakita ka lang lalaki, kasi titignan mo agad kung anong ginagawa namin. Hindi ba pwede nagtitiktok lang kami? Okay! Parang binubustohan niya pa ka dyan. Hindi, malakas yung malakas yung amoy niya, yung radar niya. Kahit tulog na siya, kanya tulog na. Sabi may mga boys na tatang. Biglang magte-text, parang may umakit na naman siya. Pababain mo na hindi ako makatulog. Sabi ko, Nay, pababa na to. May lang to. May mga, tumambay lang ang mga ito. Magpapansit kang ton lang kami. Paalisin mo na ang mga hindi ako makatulog. Tapos pag hindi talaga umaalis yung hindi talaga siya nakakatulog. Tapos pag umaga, hindi mo na naman ako pinatulog. Sabi ko, hindi, bakit? Ang iingay niyo sa taas. Kwentuhan kayo ng kwento. Sabi ko, ikaw naman. Ilan kasi yung lalaki naman ang dinadala mo doon, no? Barangay ata Iba-iba. Friendly kasi. Friendly ako. Friendly ako sa mga anong natutunan mo naman sa buhay, Josa? Ako, ang natutunan ko sa buhay, especially sa mga kabaklaan, maging mabuti ka lang na tao, maging mabait ka sa lahat. Alam mo, sobrang mamahalin ka ng mga tao. Alam mo, sa lugar namin, pag kami nakita ko mga baklang, sinasabi nila yung hindi ko alam kung ano pinaglalaban nilang binastos daw sila, ganyan. Parang dati siguro parang nararanasan ko yun. Na nababastos ka rin? Oo, dati. Pero ngayon wala na? Parang hindi na. Siguro dahil nakikita nila na hindi ka kabastos-bastos? Oo, yung nasa minsan nakikita nila ako nasa simbahan, nagwawalis, nagde-decorate, parang nawawala sa nila yung, ay, si Diyos nandyan. Yung, sa mga may nag-hide, hindi dahil sa artista ko or vlogger, parang
parang ano sila, dahil nga alam naman nilang wala kang ginagawang masama. Yung, I mean, hindi mo sila binabastos din naman. Kaya parang yung paggalang nila, binibigay din nila sa ano. So gusto mo i-instill na value sa mga LGBT natin na mahal ko yung sektor na yan, na kailangan naayon din sa pagtrato mo sa ibang tao ang pagtrato nila sa'yo. Yes, oo, ganun. Kahit saan, kahit hindi naman sa mga ano, basta maging mabuti ka lang na tao, mamahalin ka naman ng mga tao. Sa ibang mga lugar niya, minsan, pusin mo naman ako. Parang wala naman lang umaano sa akin. Ano ba kayo? Hindi sa nagmamalinis ako, baka sabihin nila, ang linis-linis mo naman. Parang lang talaga yung natutunan ko, maging mabait ka lang sa kahit na, kunyari, binastos ako ng mga lalaki. Okay lang po, sige po. Yung parang ganun lang, hindi mo sila gagantihan. Darating ang panahon na ano din sila, yung parang aamo din sila sa sa iyo. Yun ang natutunan ko talaga, yung maging mabait ka sa lahat. Last question, bago tayo mag-game ha. Anong message? Meron, hindi pa ako tapos sa'yo. Gusto kitang ano. Anong message mo kay Mother Audrey na siya ang talaga nag-contact sa'yo and pave this way para sa'yo sa show business? Naku, Tito Audrey. Ayan, alam mo, Tito Audrey, kasama ka sa mga prayers ko. Dahil isa ka sa mga tumulong. Kung saan man ako naririto ngayon. Ang daming mga bagay na talagang iniiwasan ko na magagalit sa akin si Tito Audrey dahil bukod sa baka mamaya hindi niyo na ako i-manage. Ang maganda kasi kay Tito Audrey, yung parang siyang tatay, para siyang kapatid na. Nanay din. Oo, nanay na nagbibigay ng advice. Pag nagkwento ka ng mga problema mo, makikinig siya sa iyo. Tapos tutulungan ka niya. Kaya sobrang salamat dahil sobrang bait ni Tito Audrey. Sana kahit medyo matigas ang ulo ko, minsan kahit sabi mo, tigilan mo na yung mga lalaki na yan. Landi pa rin ako ng landi. Sana wag kang magsawa. At ano yun. Ayun, maraming salamat dahil ang dami kong mga narating na hindi ko ina-expect na dahil kay Audrey. Oo, dahil sa kanya. Tulad nga nung nitong mga sa vlogging ko na suspended ako, na not recommended yung page ko. At least meron showbiz update na hindi nawala, na nandiyan pa rin na kahit na marami ng mga sikat na influencer ngayon. Correct. Parang pili ko, hindi pa rin ako nawawala kasi napapanood pa rin nila ako sa showbiz update. Correct. Kaya maraming salamat Tito Audrey. Ayun, pinagdasal talaga ko siya sa Panginoon na sana, Lord, kung may magmamanagement sa akin, sana si Tito Audrey. Tapos nagulat ako, binessage ako ni Tito Audrey. Iba talaga ang dasal eh. It's the most powerful tool, no? Huling question na, huling hirit. Kung nabubuhay ang tatay mo yan, anong gusto mo sabihin sa kanya? Alam sa tatay ko, marami akong minsan parang pagkukulang. Kasi noong nagtatrabaho ako, medyo tikis pa rin na minsan kunyari hingi siya ng pangsabong. Minsan bibigyan ko lang ng ganito. Bibigyan ko lang ng kunyari, hindi ko siya mabigyan ng malaki kasi ito na. Sabi niya, bakit ito lang? Sabi niya, tayo ako na nga nagbibigay ng baon doon sa taga-alaga ng manok mo, tagapagpakain mo. Share na lang kayo ganyan. Tapos nung dumatay na yung time na medyo nagkakapera ka na, nawala na siya. Sabi ko, ay sayang. Hindi na naramdaman ng tatay ko yung parang yung pagka-Diyos ako na nabibigyan ako ng anak ko ng maraming pera. Pero kami naman okay naman kami ng tatay ko. Nung nagsabi ako sa kanya na nung bakla ako, parang ayaw pa niya. Ay, hindi kanya una tanggap. Oo, kasi sabi niya tama ng isa sa pamilya. Gusto Visit ka! Sumulangit na tito. Sorry po, itong anak niyo. Pero sobrang, ayun nga pala, laging prayer ko din sa tatay ko. Sobrang ako nagpapa-thank you. Dahil, alam mo, nung una, akala ko dahil yung tatay ko, lumang tatay din. Yung parang hindi niya dahil ang tatay ko, mabait siya, pero sugarol, babaero. Ano pa ba? Maraming bisyo, pero mabait naman. Parang, syempre, yung lalaking-lalaki yung tatay ko. Tapos nagkaroon siya ng anak na bakla. Parang feeling ko, hindi niya pa ako matanggap. Accepted, Pero unti-unti na natanggap niya ako. Tapos nung nag-video ako na kung bakit nakilala akong Batanggenyo. Kasi ang tatay ko ay magniniyog. Nangunguha sila ng mga niyog. Tapos nag-vlog ako na nakakasuruga ang tatay. Paano gaya ako ipapakasal daw sa anak ng kumpare niya magniniyog? Sabi ko, bakit? Mukha ga akong kayuran. Ayun, natuwa yung mga nag-video ako ng ganung content. So, para ang mga tao na nila na, ay, Batanggenyo pala si Joseph. Tapos natuwa sila sa kwento ng yung ako at saka yung tatay. Kaya sumunod ko mga video nun about sa tatay ko na yung, halimbawa pinapakain niya ng vitamins yung manok niya. Grabe yung tatay ko, tingnan niyo, parang mas mahal niya pa yung manok kaysa sa akin. Sabi ko, nung bata ako, never ko talagang na-experience na binilhan niya ako ng gamot. Pero yung manok niya, tingnan niyo naman, alagang-alaga niya, pasang-pasan niya pa tuwing umaga. Hello! Magandang hapon po sa lahat ng magsasabong. Ayan, nandito po tayo ngayon sa manok ng tatay ko. Alam niyo ba, nung bata ako, galit na galit ako sa mga manok. Kasi yung tatay ko parang mas mahal niya pa yung manok kaysa sa akin. Lagi niya pong binibila ng vitamins. Samantala ako ni tiki-tiki, hindi yata niya nabilhan.
Mga ganun. Parang pinagpapasalamat kayo lagi pa nagpe-pray ako. Sabi ko, Tay, thank you ha. Kasi ang ganda ng kwento ng ano ko. Yung minahal ako ng tao sa kwento. Akala ko lagi lang tayo nag-aaway. Pero yung kwento pala natin na kahit lagi tayo nag-aaway, yun yung mamahalin sa atin ng ano. Kasi ng naging tao. natural. At saka totoong buhay yan na nangyayari talaga eh. Naniniwala ka, di ba, Diyosa, na sa vlogging world talaga, yung authenticity matters talaga, di ba? Pag totoo yung binablog mo, mas kinakagat ng tao, di ba? Oo. At saka kahit nga ngayon, may admin naman ako. Paano yung mga video ko? Minsan napakaro yung talagang dire-diretso lang. Ano, kunyari, dati na uso yung may handaan sa kapitbahay. So, ay, may handaan sa kapitbahay. Parang hindi kami inibitahan. May nakita akong itak. Ang ginawa ko, isinauli ko, Ate Ellen, ito pala yung itak na ano, na hiniram namin nung isang buwan. Ito pala. Yung ganun lang kabilis, walang edit, walang mga sound effect. Yun ang gusto nila, yung mga natural. Nagsauli lang ako ng gamit. Tapos, syempre, may birthday. Sige, nakain ka na dito. Ayun, So may kumain na ano ako. ka, balutin din. Oo, may mga. Tapos pagkakain Basic. ko, binami yung mga balot. Ay, ate, pakipingin naman ng ina. Medyo masama lang pakiramdam. Baka nung tingin ng pansit. Tapos ayun, yung mga ganung video lang na wala ng edit. Yun ang tuwan-tuwa sa akin ng mga tao. Total, kilala ka naman ng tao sa walang edit-edit. So, tignan natin yung tapang mo at yung tikas mo dito sa Meron game palang natin. ganyan. Akala ko mga ano lang. Yung mga Hindi personal. magtatapos ang personal na usapan. Gusto ka namin kilalanin. Ang game namin is Whisper Challenge. May bubulong akong words, dapat mahulaan mo yan. Pag hindi mo nahulaan yung word na sinabi ko sa'yo, may consequence ka. Ala, Ready ka na ba, Diyosa? Mahina pa naman ang pandinig ko. Word number 1. Ready? Bola. 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 Yes! Ito paano na tayo ng pahirap na hipahirap? Manok. Manok. Balon. Tama? Hindi. Ay! Mali. 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 Ah. Tanggalin mo muna. Manok. Manok! So, uminom ka. Mag-shot ka. Hindi ako mag-iinom, pero para- alam mo, pag sa mga, talaga pumupunta ako sa mga kanto-kanto, iskinita at pinashot ako, na-shot talaga ako. Pero ayaw ni Tito Ojo ako nag-iinom. Hindi yun lang naman yan. Akala niya Pangalan ano ko. ako, yung peg ko talaga Catherine Bernardo Oo na nga, bago grabe maging sa lasenggera. image. Yan. Parang nabitin ako. Charot. Next word. Kanton. 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 Ando? Ano? Kanton! Ando! Sino yun? Mga pangalan mo ba sa video? Akala ko nga Andox eh. Kanton pala. Shot Sige, ka sige. pa. Nako, Miss Aiko, pag ako nalasing, nagtutumba talaga ako ng lanesa. Naghahanap ka na basag ulo? May tubig just in case. Sige. O eto, favorite mo to. Niyog. 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 Yon! Yes! Next word. Eto, favorite mo to sa mga bebe boys mo. Sisid. Sisid. Parang iba yung dinig ko, parang... Yung ba yun? Yung ba yun? Ay, yun! Parang... Ano yun? Sisid? Hindi, parang sabi niya... Parang... Sira ulo! Kaya pala nagtataka ako, ilalabas ba yun? Iba-blip na lang. Buwang. Eto. Part 2. Part 2. Part 2? Ayun! Part 2? Last word. Bubwit. 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 Bombi? Ano sino si Bombi? Ano yun? Mali! Bubwit! Bumbit! Ay, kasi ko bumbit! Ano yan mga boys mo tinatawag mo? Bumbit! Ano? Bomba na? Wow! Kung sa mga bomba, akala ko bumbits na. I-chat na natin. Napakasarap ako. Ako na yung tatay. Oo, ikaw na tumagay. Shot puno. Yes! Woo! Nakakabitin naman. Tapos na. Oo, salamat, Diyosa. Naku, kaya nabitin ako. Invite mo sila sa channel. Akala ko iiyak na nga ako kanina. Pinipigil ako umiyak, gawa ng tawag. Kasi ako, hindi ako iyakin. Oo. Pero pag napaiyak na ako, tagal ko bago umano. Mag-let go at mag-release. Oo. Kaya pinipigil ako kanina. Okay. Oo. Okay lang. Basta ang mahalaga, malasing kita. Gusto mo sila invite sa YouTube channels Ayan, mo? nakakatuwa naman. Ang bilis. Parang nabitin ako. Ayan. Lasing na! Sino ako? Nasaan ako? Nasaan ang tsinelas? Biglang kumama.
Ayan, hello! Ito po si Joseph po. Ayan, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin at gusto nyo hong mag-good vibes, ayan, pumunta po kayo sa aking Facebook, YouTube, at TikTok account, Joseph Poco po. Ayan. Na-suspended po ako kaya nawala po ako ng isang taon. Pero, ayan po, nagbabalik na po ulit ako. Yeah. Parang nagbabalik. Akala mo naman nag-aba. Salamat Ayan, salamat din, Miss Aiko. Yeah. Parang nabitin. Parang nandun ako sa papataas na ako eh. Ayan, thank you! Thank you. Salamat. Thank you.